May alam ka bang impormasyon tungkol sa tax evasion na ginagawa ng isang taxpayer gaya ng hindi pagdedeklara ng tamang kita at gastos ng negosyo, hindi pagbabayad ng tamang buwis, hindi pag-i-issue ng resibo, hindi nakarehistro ang negosyo at namemeke ng resibo? Ano ang pwede kong gawin? Maari kayong magtungo online sa website ng BIR at ipagbigay alam ang mga impormasyong iyong nalalaman gamit ang BIR e-complaint system. Ang BIR e-complaint system ay may e-complaint no OR para sa mga taxpayer na hindi nag-issue ng resibo at e-complaint RATE para sa mga taxpayer na gumagawa na tax evasion at e-complaint others para sa mga iba pang impormasyon o kaya ay tumawag sa Citizens Complaint Hotline. Hindi ako marunong mag-internet. Saan ako maaring magpunta? Maaari kang magtungo sa office ng Regional Investigation Division o sa National Investigation Division para sa formal filing ng iyong reklamo. Kalakip ang mga dokumentong susuporta para sa iyong mga alegasyon at para sumpaan ang iyong salaysay. Ngunit isang paalala, kapag ang iyong salaysay ay pawang kasinungalingan o hindi makatotohanan, ay ikaw ay maaring makasuhan ng perjury o sadyang pagsisinungaling o paggawa ng peking sinumpaang salaysay. Ito ang dahilan kaya kinakailangan na sumpaan ang iyong salaysay upang makasiguro na ang iyong impormasyon ay pawang katotohanan at ayon sa iyong personal na kaalaman. Kung kailangan kong sumpaan ang aking reklamo, saan ko maaaring sumpaan ito? Kung taxpayer and iyong irereklamo, ayon sa BIR, Revenue Regulation No. 16, 2010, kung ang estimated tax liability ng taxpayer ay less than ₱1,000,000, i-execute mo ang iyong oath sa Chief of the Legal Division ng Revenue Region kung saan nakarehistro ang taxpayer. Pero kung ang taxpayer liability ng taxpayer ay higit sa ₱1,000,000, sa Chief ng Prosecution Division sa National Office ka manunumpa. Kung hindi naman tukoy ang halaga ng buwis na dapat bayaran, maring manumpa sa BIR Legal Division kung saan rehistrado ang taxpayer na iyong inirereklamo. Ano-ano ang mga dokumento na kailangan ko isubmit? Ang mga dokumentong isusubmit ay nakadepende sa iyong alleged violation. Kailangan mong magbigay ng mga substantial at relevant na dokumento na nagpapatunay sa iyong mga allegations, tulad ng salaysay ng mga relevant at material facts na nagpapakita ng violation ng tax code, taxpayers' BIR Certificate of Registration, taxpayers' income tax returns, deed of absolute sale executed ng seller at buyer, valid government-issued ID ng complainant, para masiguro ang pagkakakilanlan ng nagrereklamo. License to operate business in the Philippines issued by the Securities and Exchange Commission, SEC, General Information Sheet mula sa SEC, Audited Financial Statements. Iba pang relevant documents tulad ng unregistered receipts, invoices na ginagamit ng taxpayer. Peking resibo o fake receipts. Kailangan ko ba ng abogado sa pag-file ng complaint? Hindi kailangan magsama ng abogado sa pagbigay ng impormasyon at pag-file ng reklamo. Wala rin itong bayad or filing fee. Mananatili bang confidential ang identity ng complainant during and after ng investigation? Oo naman. Sinisiguro na kawani ng BIR na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng mga nagbigay ng impormasyon at mga nagrereklamo. Maging ang mga data at dokumento ay protektado. Yan ay alinsunod sa mandato ng Data Privacy Act of 2012. Ang iyong binigay na impormasyon at dokumento ay ia-assign sa Revenue Officer para magsagawa ng investigasyon at evaluate ang kaso. Magsasagawa rin ng necessary verification para masiguro ang kredibilidad ng mga binigay na impormasyon. Paano kapag hindi na ako interesado sa kaso at gusto kong i-withdraw and reklamo? Kahit hindi ka na interesado sa kaso, maaari pa rin ituloy ang investigasyon ng assigned revenue officer kung ang violation ay blatant or obvious at kung may merit or napatunayang may katotohanan ang mga alegasyon. Kalaban ng BIR ang mandaraya ng buwis. Kakampi mo kami sa pagsugpo at pagsisiwalat nito.
Ang BIR ay kalaban ng mandaraya at kakampi ng tapat, dahil ang buwis na tapat ay tagumpay nating lahat.